At hanggang sa mga oras nga na ito ay puno ng mga relista ang EDSA People Power Monument. Isa po sa mga pinagdarausan ng protesta ng bayan kontra katiwalian. Iba't ibang sektor at personalidad ang nagtungo sa EDSA at nakatutok doon live si Mariz Zumali. Mariz, anong sitwasyon dyan ngayon? Tingnan nyo dito ang mga taong nandito ngayon. Pia, Ivan, ikulong na mga kurakot. Tama na, sobra na, ikulong na. Yan ang nagkakaisa at malakas na panawagan ng mga relistang nagtungo dito sa People Power Monument dito sa EDSA para papanagutin ang mga sangkot sa flood control project scam. At ito ngang mga nagpunta rito ay hindi nagpatinag sa lakas man ng ulan o kahit sa tindi ng sikat ng araw. Ibayin pa natin ang ating pagkakaisa. Maaga nagmarcha at iba pang sektor ng lipunan sa pangunguna ng Tindig Pilipinas, Siklab at Akbayan Youth dito sa People Power Monument para sa Trillion Peso March. Sigaw nila pananagutan ng mga korap at sangkot sa mga anomalya sa flood control project. May mga dumayo pa mula sa probinsya para dumalo sa kilos protesta. Kabilang din sa mga dumalo si dating Associate Justice Antonio Carpio. Marami ring mga pare, madre at mga relihiyoso nakibahagi sa pagtitipon. Nagtaos ng misa na pinangunahan ni Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban at concelebrated na maraming mga pare mula sa iba't ibang dioceses. Bago mag-alas 2 ng hapon, nagmarcha na rin pa People Power Monument yung mga galing EDSA Shrine, kabilang sina Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino, Representative Laila De Lima, mga retired generals, mga artista at iba pang sektor ng lipunan para sa main program. Sinimulan ito ng ecumenical service at interfaith prayer. Isa-isa rin nagbigay ng mga mensahe ang ilang obispo kabilang na si Cardinal Ambo David at iba pang mga personalidad. At bahagi nga ng mga binanggit nila na hindi ito politika, kundi usapin din ng moral at paninindigan. At ang gusto nila maipakita ngayon ay walang tatanggapin ang mga mamamayan kung walang mapapanagot at makakasuhan at kung walang makukulong. At sinabi rin ni Representative Shell Jokno na dapat buksan yung mga SAL-N ng mga opisyal, dapat may sa batas yung House Bill 4453 para bigyan ng ngipin ang ICI at dapat maikulong yung mga sangkot. At panawagan nila sa mga sangkot sa anomalyang ito sa korupsyon, umamin na sila at ilabas ang ninakaw na pera, ibalik sa taong bayan. So hanggang sa mga sandaling ito, Pia, Ivan, ay nagpapatuloy pa rin yung kanilang programa, yung kilos protesta. Hindi rin naman nagsisialisan yung mga relista rito. Kanina maraming mga nagtanghal, kabilang na dyan si Bayang Barrios, si Noel Cabangon, pati na rin yung Ben and Ben. At ito po ay, itong programang ito ay magtatapos sa isang call to action ng komunidad. Ibig sabihin, hindi matatapos dito sa kilos protesta na ito ang kanilang pagtitipon, ang kanilang panawagan, kundi kailangan daw may mapanagot, makulong at talagang maibalik yung pera na ninakaw sa taong bayan. At magtatapos din yung kanilang programa sa isang finale song na Bayan Ko. So, Pia, Ivan, yan muna ang latest sa sitwasyon mula pa rin dito sa People Power Monument sa EDSA. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat, Mariz Zumali. Sumiklab nga po ang gulo sa pagitan ng pulis at ilang grupo sa Ayala Bridge sa Maynila. At may nagsunog ng gulong ng truck at meron pang namato. Tinatayang mahigit 30 ang sugatan dahil po dyan. At nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan? Pia, payapa na ang sitwasyon ngayon dito sa may bukana ng Ayala Bridge matapos magkagulo kanina. Itong nakikita mo sa likod ko, yan yung container van na sinunog kanina ng mga sangkot sa gulo. Ito po kasing Ayala Bridge, pagtawid niyan, yan na yung kanto papunta doon sa Malacanang Complex. Kaya yan yung binarikadahan ng mga pulis kanina. Namato kanina yung mga nanggulo, pinaulan na nila ng bato yung mga pulis. Kaya kung makikita nyo, nabutas po yung street sign na yon na nakikita nyo sa inyong screen. Ang nakasulat dyan ay Romualdez Street. Ang sabi ng barangay, nakuha ng mga nanggulo yung mga pambato nila dito po sa may Center Island na ito. Kung makikita nyo, durog na
ito daw ay dinurog ng mga nanggulo kanina at yung mga bato galing dito, yun yung pinambato dun sa mga pulis. Pia, nabalot ng usok kanina ang bukana ng Ayala Bridge. Nagsunog kasi ang isang grupo ng mga kalalakihan ng gulong ng container truck na ibinarikada ng mga pulis. Sabi ng NCRPO, gusto kasi ng mga nanggulo na makapasok sa Ayala Bridge mula Luneta. Pero hinarangan ito ng pulisya dahil kanto na ng Malacanang Complex ang nasa kabilang dulo ng tulay. Kanina, ipinorma ng mga pulis ang kanilang pansalag ng namato ng bato at bote ang mga kalalakihang nakatakip ang mga muka. Ilang sandali lang umabante ang isang grupo ng mga pulis. Pinalibutan nila ang isang bombero para makalapit sa container truck at maapula ang apoy. Hanggang nagkatakbuhan na ang pulisya palusob sa direksyon ng mga nanggulong kalalakihan. May dumating kasing dagdag puwersa ng pulisya galing Luneta. Kaya nagpulasa ng mga kalalakihan pero may ilang mga inabutan at pinagdadampot. Ayon sa PNP, nasa 17 individual ang hinuli ng Manila Police. Nasa 30 pulis naman ang sugatan, sabi ng NCRPO. Isa sa kanila ang pulis na tinamaan daw ng likido galing sa ibinato sa kanilang galon na mabaho raw at mapanghe. Sabi ng kagawad sa Barangay 663, ang mga bato at bote na ibinato ng mga nagprotesta galing daw sa mga paso nila sa barangay hall at sa mga boteng ibebenta sana nila. Isang pulis naman ang hinimatay raw at dinala pa sa ospital. Isang motorsiklo naman ng pulis ang sinunog daw ng grupo ng mga kalalakihan. Dumating ang pulis na may-ari ng motorsiklo pero tumangging magkomento. Ang sabi ng hepe ng NCRPO, maximum tolerance ang kanilang ipinatupad pero sumobra na raw talaga ang mga nanggulo kanina. Kaya kabilang daw sa isasampang reklamo ng NCRPO sa mga nahuli, direct assault, vandalism at destruction of property. Narito ang pahayag ng hepe ng NCRPO. Sumama ka na lang. Kagaya nga ng sabi ko kanina, we have observed maximum tolerance. Pero yung maximum tolerance na yon kung minsan is sumosobra na eh. Nakita niyo po, gusto nila ma-penetrate eh. So alangan na mga titingin na lang po kami. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, dating Executive Secretary, na hindi raw napagkasundoan at pinahihintulutan ang nangyaring gulo sa Ayala Bridge. Wala raw silang kinalaman dito. Pia, ang sabi ng ground commander na dito ng mga pulis, yung mga inaresto ay dinala sa ospital para sa medical exam, tapos posibleng dalhin sila sa Manila Police District Headquarters sa UN Avenue. Yan muna ang huling balita mula rito sa Ayala Boulevard. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jonathan Andal. Mahigit 50,000 ang nakiisa sa kilos protesta kontra korupsyon sa Luneta sa Maynila. Kabilang mga personalidad at mga artista sa mga nanawagan na panagutin ng mga umaabuso sa kaban ng bayan. Nakatutok si Darlene Kai. Bumaha ng mga reliyista sa Kilometer Zero sa Luneta. Ang tawag sa demonstrasyon, Baha sa Luneta, Aksyon Laban sa Korupsyon. Kita mula sa himpapawid kung paano napuno ang Rojas Boulevard. Kanya-kanyang bitbit ng signage at placard. Ang iba may suot pang costume at may dalang props. Tulad ng isang nagdala ng watawat ng Pilipinas na inaakyat ng buhaya. Panawagan ng lahat, panagutin at ikulong ang mga nagdakaw sa bayan. Libo-libong mga relihista yung bumubuhos ngayon dito sa Luneta para lumahok sa kilos protesta. Galit na galit at emosyonal yung mga nakikita naming nandito ngayon dahil nga nananawagan sila ng pananagutan sa mga sangkot sa korupsyon. Kaya tama na! Sobra na ang pandarambong sa bayan! Ang nandito po kasi sa rally mula sa iba't ibang saray ng lipunan. Ang iba ho ngayon, malalim yung galit ng tao. Naniniwala ang taong bayan na kailangang ipakulong ang lahat ng mga sangkot sa korupsyon. Ang magkaibigang Paulo at Angelo, first time daw sumali sa rally. Di na raw nila matiis ang matinding baha sa kanilang lugar sa Las Piñas. Lahat tayo para sa Pilipino na to, ito na yung parang ibangon naman natin. Bandang alas 9 ng umaga nagsimula ang programa. May cultural performances. Ilang personalidad din ang dumalo sa kilos protesta. Gaya ni ML Party List Representative Laila De Lima, Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago at Kabataan Party List Representative Reneco, pati na ilang celebrity. May namigay naman ng libreng tubig at pagkain sa mga nagpoprotesta.
Tirik ang araw at maalinsangan kaya may ilang nahilo na agad inaksyonan ng mga nakastandby na ambulansya at medical personnel. Mahigpit din ang seguridad. Bantay sarado ng mga pulis ang palibot ng Luneta. Ayon sa Manila DRRMO, hindi bababa sa 50,000 ang nagprotesta sa Luneta. Pagkatapos ng programa, sabay-sabay silang nagmarcha pa Mendiola. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.